Ayun ang pagkakaiba. Pero, Yun ang pagkakaiba dahil diyan kahit na malaking kumpanya talagang kayang kasuhan at syempre parusahan kung sakaling talagang nagkamali sila. Talagang kakasuhan sila. In fact, natakot na nga ang BP put up na sila ng $20 billion to start with. At saka nag-umpisa na sila magbayad dun sa mga unang nag-file ng reklamo. Mukhang gagawin nila lahat, pero sa tansya ng iba, baka kailangan nila mag-file na ng bankruptcy dahil pag dumami ang damage na hindi nila kayang bayaran, although malaki silang kumpanya, there will come a point na hindi na nila kayang bayaran. Ano magagawa mo kung hindi na nila kayang bayaran? Kung ang kaya lang nilang pera is 100 billion, halimbawa, then hanggang doon na lang ang kaya nilang bayaran, then they file for bankruptcy. Wala na kami ibabayad. Pero ang malinaw dun, engineer, ay nabigyan ng kaparusahan ang mga nagkakamaling tulad ng ganyan, lalo na sa lugar na iyan. Oo, talagang nakatutok sa kanila ngayon ang federal agency, si Obama. In fact, nag-aaway na nga ngayon sa mga ibang media sa UK dahil sabi nila sobra naman yung ginagawa ni Obama sa aksidente naman yan, ganon. Kailangan. Pero ang nagsinungaling kayo Sabi nyo, kaya nyong sugpuin yung mga ganitong problema. Hindi nyo naman pala kaya. Yun ang argument ngayon between the United Kingdom and US. United States. Okay, Okay, iwanan natin yung kasong yan, Okay, engineer, meron pa rin text dito from Narj Romero Net, from Angeles City, Koyang Lenon. Congratulations, Pinoy. Ang contractor ng renovation ng Quirino Grandstand amounting to 250 million sa kumpanya ni Balsico Juanco Cruz. Kapag walang kurap ay walang mahirap. Mabuhay ka, Pinoy. Ayun. 250 million pesos ang ginamit sa renovation lang ng Quirino Grandstand. Paano nyo mukhang sinasabi ni Narj dito na mukhang umpisa pa lang ay meron na silang nasisilip na korupsyon? Pero hindi naman pwedeng si Noynoy ang may approval noon dahil hindi pa siya presidente at that time na inaprubahan yung budget para doon sa inauguration na yon. It looks like hindi naman talaga siya ang may kasi upo pa nga lang siya dahil inauguration So before that wala siyang power na aprubahan ang mang budget. Ang budget para doon. Pwede. Mukhang doon sa previous administration ng Okay, let's see. Let's wait and see. Well, hindi masyado namin na-imbestigahan niya, pero just by common sense yun ang mukhang sitwasyon. Okay. Totoo man yung mga sinasabi expenses na yun. Actually, nasa mga balita na yan, engineer, Okay, engineer, balikan lang natin itong ating caller, So, ililipat natin ulit yung linya ng telepono natin doon kay Mr. Oladin ulit. Bumabalik si Mr. Oladin. Sir Oladin, magandang gabi ulit sa'yo. Magandang gabi po. Kasi nilalapit ko kay Mr. Engineer. Naniniwala nga ako yung sabi na yung pagdating sa budget sa mga militar, okay lang yun, maliit, Kasi pag nagre-research ako doon sa mga nakaraan, kasi yung biblically speaking, 2 tao lang ang ginamit ng Israel Ang kalaban nila, yung mga Philistine yung nakatira doon sa Gaza, sa yung lahi ng Philistine. Palestina. Pero mo, ang kanilang sundalo, 30,000 naka-chariot, 6,000 nakakabayo. At ang dami ng foot soldier nila is about, hindi mabilang kasi ang dami ng buhangin sa dagat. Dalawa lang ang kumilos, si Jonathan lang, taga-dalaga ng Sandata. Pumunta sila doon. Dahil sinabing gagawin nila at malalaman nila, tutulungan sila ng Diyos. Biglang lumindol, si
sila nag-trigger ng kaguluhan ng Philistine, nagpatayan, nagtatagaan sila doon sa sarili nilang kampo, and then yung 600 Israel na soldier ng tatay na, hinabol na lang para lupigin yung mga Philistine. Ang pinapoint out ko rito yung pagsunod sa Diyos miski konti sundalo mo, miski wala kang kakainin, basta sumusunod ka. Yung sinasabi ni engineer na mga corruption, magtatayo sila ng city, kung magkakaroon ng mga corrupt person dyan sa city na yan, guguho yan, katulad din ng Quezon Amon. Kaya yung binabanggit niyang ang tao ang gagawa, tutulungan ng Diyos, kailangan ng paggawa na naaayon sa kalooban. Dahil kung hindi kalooban ng Diyos yun, walang kabuluhan, masisira lang po yun. Pero, salamat po. Okay, maraming salamat, Oladin, no? Okay, engineer, no? Yun, no? So, sinasabi, naniniwala siya doon sa hindi na kailangan pa ang talagang maraming sundalo, no? Dahil ikinuwento nga niya yung nangyari sa Israel at sa Palestine, na kung saan ay libo-libong Palestine ay natalo lang ng iilang sundalo ng Israel. Pero ang pinupunta niya raw dito, engineer, no? Ay mas mahalaga daw na ang gagawin ng tao para tulungan siya ng Diyos ay yung naayon sa Diyos ang gawain ng tao. Pero syempre nakikita naman natin ang paghahangad ng kaunlaran ng bawat isa, siguro naman ay kalooban din yan ng Diyos. Tulad ng pagtatayo ng Laban City. Yung nangyayari ngayon na pag-upo ni President-elect Noynoy Aquino, mukhang yan hulog ng langit yun dahil biglang nagkaroon ng confidence ang mga bangko na magpahiram ng pera sa atin. At saka maraming investors na interested na ngayon na bumalik. Tapos yung iba bagong investors, narinig nila na magandang ang sincerity ni President. Plata gobyerno niya. Plataforma de gobyerno. Okay. Sinasabi nga ni malaking bagay yung psychological perception sa mga tao. And then hopefully gawin niya yung mga kailangan gawin para gumulong na nga yung hinihintay natin na pagbabago na Pero ang talagang pinaka-importante pagbabago na nakikita rito na it will work is yung constitutional change. Maganda ngayon dahil siyang magbabago ng mga kamalian na nandun sa constitution ng mother niya, hindi masyado masakit sa kanya dahil siya mismo bago. Kung ibang tao ang nagbago nun, parang minsan medyo parang insulto yung yung ganun na situation. Good rational yan, India, no? At least kung masakit para sa pamilyang Aquino ang mawala ang legacy ni dating Pangulong Cory Aquino sa kanyang konstitusyon, ay hindi naman mabigat sigurong tanggapin na ang anak niya ang medyo mag-aamyenda doon sa mga kakulangan ng 1986 Constitution. Hindi mawawala yung legacy ni President Cory kasi ang talagang legacy ni President Cory ang freedom. Okay. Which is yun yung importante dun sa 86 Constitution. Nagkaroon ng freedom ang tao. So kung baguhin niya ni President Noynoy yung Cory Constitution, may binago lang siyang iba na hindi naman actually lahat Meron lang siyang binago na iba to make it better. To make it serve better the Filipino people. At saka importante yung walang naiwanan. Kasi sa ngayon, ang daming naiiwanan na hindi na lulutas yung kanilang mga problema, kagaya ng mga naapi sa South na nasusunugan sila ng bahay at everything. Ang solution nga doon yung the right to bear arms. Tapos yung kaya naman nangyayari yon dahil napapabayaan sila, yun naman solution doon yung sa electoral college. And then yung problema ng corruption dahil maliit ang NBI. Intelligence, Yun ang doon.